Banking and financial institutions. The presentation explores the history, nature, and economic significance of banking, focusing on the Philippine banking system. So, a global history of banking. Number 1 is 2000 BC. Early banking practices emerged in Babylon with credit transactions evidenced by clay tablets. So, kining clay tablets is muna siya ang evidence nga ikaw nanghulam ka og bulawan. For example, ako nanghulam ko og bulawan, din kini ginasulat ni sa clay tablets para muna siya ang proof nga ako nanghulam ko og bulawan. So, number 2 is 4th century BC. Temples, public bodies, and private firms engage in deposit and loans. So, kining dere is muna siya ang templo lugar sa una nga pipila ka na negosyo, mura siya og bangko bitaw nga modawat og deposit, and also sila is magpautang. For example, ang mag-uuma daw kay nagbilin og bulawan sa bangko or sa templo kay para safe. And then, nay nang hulam og bulawan nga gibilin sa temple day. Para mabayaran ni siya is kailangan sa for example lugar kining nang hulaman ning gold is yung gipalit og binhi, and then iyan na siyang mabayaran after nakaani na siya sa iyang farm. Iya ding bayaran dayon ang iyang gihulam nga gold or ingana. Then ikatulo is second century AD. Transaction were registered by notaries. Kining notaries is mo ni siya ang mga tao nga ga-record og mopirma, basta mura siya og transaction bitaw nga legal og mas klaro siya kay syempre para tsada og para mas mabalang sa mga tao nga kini is legal. Silbi kuan diri gina-record ang if mangulam ka og bulawan, diri siya gina-record uning mga notaris nga diri gina-record, diri mo pirma, ingana legal siya. O for example, kung mangutana lugar ka, ang notaryo dayon is mo record, di ba, mo record siya well ga pangutanon kaniya. So ingana notaris sila ang ga record, ga pirma or ngana. Then sa letter ay number 4 is 8th century. Banks, drafts, and checks were widely used in Assyria. So kini diri is imbis coins imbis coins ang imong dalon, like coins ra man sa nagabi kadagan. So magdala pala kag isa ka sako nga coins para lugar nga makabayad. Para mas dali ra is na sila checks basta kay rag check bitaw nga imbis coins im dalon, papel na lang kini nga nagpasabot is kuan nagpasabot nga mabayran nga na imbis coins is chicken lang nga ginapasabot dito nga dito nakasulat nga nakasulat yung for example bayaran og 100 coins. So imbis 100 coins imong bayaran, papel na lang siya, pero kining papel is nagpasabot nga kuan nga bayaran kanya og 100 nga coins. So last is 16th century. The Medici family ushered in a period of Florentine financial power, followed by the Flagler family. So kining diri is muna sila ang mga pamilya nga bangkero. Kini sila is mga kusog, mga gahi kayom. Sila is muhatag og dako nga loan sa gobyerno og sa negosyante. For example, ang hari nga mangutang para sa lugar sa proyekto, and also sa gubat. And then bayaran na ni siya with interest na dayon. So yung ana lang siya. Kining mga Medici og Flagler family is mo ni sila ang mga dagko nga tawo, mga dato na magpahulam sa gobyerno or sa negosyante. And then pagbayad nila ni is nana dayon interest ngana. So proceed with the naday mga pictures day sa PPT. Nara makita ninyo ang clay tablet, uni sila ang Medici family, and then the Flagler family, Flagler or Farger, basta kay Flagler, basta muna sila ang mga pictures. And then diri na ta sa Philippine banking, the Spanish era. Obras Pias, kining Obras Pias was a
charitable foundation during the Spanish period. So kini daw sila is simbahan daw ni sila is kining simbahan is ay for example naning mga ang kining simbahan ni kwarta nga ipahulam or ipautang sa nanginahanlan, for example nga na nanginahanlan, and then ilang ipautang after ay basta ilang morning sila ang simbahan nga nay pundo mga kwarta gikan sa donors. Din kining mga donors ilan ning ipahulam sa nanginahanglan, and pagbayad ani is nanadayon interest, so mo ni sang obras pias. And then dili na sa Philippine banking, the Spanish era. So Suez Canal, the opening of the Suez Canal in 1869 made in European markets more accessible. So kining Suez Canal is giabrihan ni siya in 1869. So kini siya is mas paspas and also mas sayon ang pagbiyahe or pagtrade sa Europe and Asia. So kung mas daghan trade nga nang hitabo, mas daghan kinahanglan nga bangko. So mo ni ang Suez Canal, for example, mas daghan barko or dagan barko or mga produkto nga moabot ay kuan na lang, mas daghan barko o produkto moabot. So kinahanglan siya og money exchange, pagbayad sa mga suppliers, and also loan para inventory nga money ni grow ang bangko. So mo ni siya ang Suez Canal. So later ay number 2 pa day Chartered Bank. The Chartered Bank of India, Australia and China established branches in the Philippines. So kini siya is mo ni sila ang mga lugar nga niabot sa Pinas. So tawag siya og mga foreign bank og nag-open sila og branch sa Pilipinas para mutabang sa international trade. For example, kung magpalit ko og produkto gikan sa laing nasod, kining bangko is muna sila ang mutabang sa pagbayad o pag-transfer sa sa kwarta kay sa lain man ko nasod nagpalit nga na. Then Monte de Piedad, or sabi ni basta nga na Piedad basta savings muna sila ang Savings Bank Monte de Piedad was established in 1882. So kuning Monte de Piedad is nice ni siya kay silbi mo ni siya ang savings bank nga motabang sa mga tao para lang makaipon. For example, ako naghatag ko dito og trabante ko, din nagdeposit ko dito sa kana nga bangko, din paglabas sa mga panahon nitubo na ni siya, nanadayon ko pang savings para emergency or nga na. So last is Banco Peninsular Ultramarino. So kini is based in Madrid, open a branch in the Philippines in 1853. So kining Banco Peninsular Ultramarino is muna siya ang bangko nga nag-open og branch sa Pilipinas. For example, ang mga Spanish nga nagnegosyo diri sa atong lugar is kinanglan og bangko para mag-trade, magpadala sa kwarta pabalik sa Spain. So ingana muni nga ang bot pasabot ani for ingana. So proceed na ta sa ay naday mga mga pictures nga muni siya ang Suez Canal, ang Chartered Bank, na mga pictures din sa Chartered Bank and also may mga bangko nga na sa picture is muni sila. Ngayong araw, talakayin natin ang Suez Canal. Kaya kung gusto mong matuto, panoorin mo ito. Ang Suez Canal ay isang human-made waterways na may habang 120 miles. Ang Suez Canal ay nagdudugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea, making it the shortest maritime route na patungong Asia from Europe and vice versa. Since its completion in 1869, the canal has significantly reduced the travel time for shipping na nagre-resulta sa lower transportation costs and facilitating international trade.
Ang Suez Canal din ay ang pinakaginagamit na shipping route sa buong mundo. Kung wala ang Suez Canal, ang mga barkong bound for Europe galing India ay kinakailangan maglayag ng additional 7,000 kilometers. Kung kukumpitin mo nga sa 16 knots, ang barkong ito ay nangangailangan maglayag sa loob ng 34 days or mahigit sa isang buwan. Napakalaking pagkakaiba sa 19 days na biyahe gamit ang Suez Canal. Imagine mo na lang kung gaano kalaki ang natipid mo doon. Ang Suez Canal ay operating day and night na kayang mag-accommodate ng 97 ships per day. Ang Suez Canal ay may habang 193.3 kilometers, may lalim na 24 meters at may lapad na 205 meters. Ang average transit time sa Suez Canal ay around 12 to 16 hours sa speed na 8 knots. Sa barko naman na gaya nito, ang bayad or toll sa pag-transit dito ay approximately 175,000 US dollars o mahigit 10 milyong piso. Sa ngayon, ang traffic sa Suez Canal ay bumaba dahil sa piracy attack sa Somalia. Kaya naman ang mga shipping companies ay pinipili ang mas mahabang ruta kaysa dumaan sa Suez Canal. Ang transportasyong pandagat ay mahalaga sa araw-araw nating buhay dahil ito ang nakakabenepisyo sa lahat ng tao sa buong mundo. Bagaman ang pag-unlad sa industriya ng abyasyon ay napakabilis sa pag-transport ng tao at kalakal, ang shipping industry ay mananatiling kritikal sa growth ng ekonomiya. At bilang backbone ng pandaigdigang kalakal, ang transportasyon ng kargamento ay nagbibigay daan sa paglipat ng libo-libong tonelada ng mga kalakal mula sa pinakamaliit na laruan hanggang sa mga naglalakihang truck na araw-araw tumatawid sa napakalawak na karagatan. So proceed to the Philippine banking, the American era. So first is kining Philippine banking American era is muna siya ang modern o mas ni-expand pa ang bangko kay nidagan ang mga negosyo o mga industriya. So number 1 is international banking expansion. So mas dagan foreign banks or companies nga niapil sa banking sa Pilipinas. So muna siya. For example, ang mga dagko nga kumpanya is nangutang para magtukod og building or mga warehouse. Dako nga bangko ang makapahulam. So muna siya. And then kining post World War I growth. So after sa World War I is mas niiswag, mas nidaghan, mas ni-expand ang mga negosyo nga mao nang daghan bangko ang natukod. Nga. So number 3 is first Filipino owned bank or Philippine